Ezekiel. Okay, kinausap ng Panginoon si Ezekiel. At ito yung sinabi ng Panginoon kay Ezekiel. He said, Son of man, this is the place of my throne, and the place for the soles of my feet. This is where I live among the Israelites forever. I will live among the Israelites forever. The people of Israel will never again defile my holy name, neither they nor their kings by their prostitution, and the funeral offering for their kings and their dead. Okay? Mami, pwede pakibasa mo yung sa Tagalog ko, yung verse 7. Tingnan natin sa Tagalog. Verse 7. 43, verse 7. Verse 7. Ito na po. Ang sabi, Ezekiel, anak ng tao, ito ang aking trono at ito ang tuntungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel. Ang pangalan ko'y di nila lalampastanganin ng kanilang mga hari sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa kanilang mga yumaong hari. Thank you. Okay, so yun yung ibig sabihin ng prostitution and funeral offering for their kings, no? Kasi yung prostitution actually is pagsamba ng idols, pagsamba ng para bang babae sumama pa sa iba, gano'n, di ba? Kasi parang ang laging ng Panginoon, siya yung husband, yung people, yung bride, di ba? And pag sumama pa sa iba yung babae, ibig sabihin para bang siyang asawang babae na sumama pa sa ibang lalaki. O kaya prostitution yun. Ito yung pagsamba ng tao sa mga Diyos-Diyosan. And pati yung mga hari ay sinasamba. Yung mga lalo yung mga namatay, parang ancestral worship, parang gano'n, no? So, ito yung unang sagot ng Panginoon, no, kay Ezekiel. Ito yung unang sinabi niya. Nung in-inaugurate, dinedicate ni Solomon yung unang-unang templo, meron siyang ginawang speech. Nagsalita siya nung parang dedicate yung templo. And marami siyang sinabi nun, no? At pag nabasa natin itong mga sinabi ng Panginoon dito, para bang itong mga sinabi ng Panginoon ay parang kasagutan sa mga sinabi ni Solomon nung una niyang dinedicate yung original na temple. Kasi inano ni Solomon na sinabi niya sa speech niya na alam niya na yung ginawang building, yung unang-unang templo, ay di ba parang ang ganda-ganda nun, grabe, ang laki-laki nun, napakaramihan. Pero alam ni Solomon na hindi ito enough para sa Panginoon kasi nga ang Panginoon ang gumawa ng lahat eh. Siya yung Diyos ng lahat. Siya may-ari ng lahat. Kahit gano'n pang kalaki yung building, kahit gano'n pang karamihan yung building niya, parang baliwala yun eh. Parang hindi ko kumpara mo sa kakayanan ng Panginoon. Diba? Baliwala yun. Kaya inihiling niya lang, kung maaari lang sana, bantayan niya yung building na yun. Yung bantayan ng Panginoon, yung templo, upang madinig ng Panginoon yung mga panalangin ng mga tao. Yun ang sabi ni Solomon sa speech niya. Pero ang sagot sa kanya ng Panginoon, I will live among the Israelites forever. So, hindi niya lang babantayan yung templo, kung hindi, I will live among the Israelites forever. Hindi na ako maninirahan. Hindi ko lang babantayan maninirahan ako dyan sa templong niya, sa bagong templong mangyayari, bagong templong gagawin. Diyan ako maninirahan. Hindi ko lang babantayan yan. Yun ang sagot ng Panginoon. Pangalawa, may sinabi din si Solomon tungkol dun sa mga hinaharap ang mga kasalanan na maaaring magawa ng mga Israelites na in future. Binanggit din niya na maaaring ma-exile ang mga Israelites, no? At sabi niya sa Panginoon, Lord, kung mangyayari man yun, sana patawarin mo sila at ibalik mo sila dito sa Jerusalem. Ang sagot ng Panginoon, the people of Israel will never again defile my holy name, neither they nor their kings, by their prostitution and the funeral offering of their kings at their dead. So, hindi lang yung building ang mangyayaring mababago, kundi pati yung relasyon ng mga tao sa Panginoon ay magkakaroon din ng pagbabago. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Ito, no? Now, sa verse 8, when they placed their threshold next to my threshold, nakibasa dito and their doorposts beside my doorposts, with only a wall between me and them, they defiled my holy name,
So by their detestable practices, so I destroyed them in my anger. Ang pintuan nila at ang aking pintuan ay may pagitan lamang na isang pader. Nilapastangan nila ang aking pangalan sa pamamagitan ng kasuklam-suklam nilang gawain, kaya nilipol ko sila. Okay, thank you, man. So, pag tinake mo to literally, binasa mo to, literal mo, para bang hindi mo na binibigyan ng space yung, di ba importante yun, minsan nakakainis yung maglalakad ka, o minsan nasa ATM ka, di ba? Yung tao nasa likid mo, halos humihingi na sa, sa liig mo. Nararamdaman mo yung hininga niya dyan sa liig mo, nakagano na siya. Di ba? Parang, teka muna, bigyan mo. Tapos kailangan, bigyan mo ko ng space, di ba? Kasi bilang pagpapakita mo ng respeto sa akin, bigyan mo ko ng espasyo dito sa ginagawa ko. So, literal niyan, ganyan. Parang, hindi ko nalaman ko ng respeto. Walang respeto na ipinakita. Hindi nirespeto ng mga tao ang kanyang holy temple, hindi nirespeto ang kanyang holy law. Ang Panginoon ang gumawa ng lahat, pero ang trato sa kanya ng mga tao, para lang siya Diyos-Diyosan na pwedeng palitan. Ano ba yung mga Diyos-Diyosan? Di ba Diyos-Diyosan yung mga ginawa lang ng tao? Ginawa ng kamay ng tao. Kasi patalang ang Panginoon na naggawa ng lahat. Pero trinato siya ng mga tao na para siyang gawa ng kamay lang ng tao. Hindi ba napakalaking insulto mo sa Panginoon? Diba? Ipagpalit mo siya sa Diyos-Diyosan o tratuhin mo siya na parang Diyos-Diyosan na pwedeng palitan. Napakalaking insulto mo sa Panginoon. Diba? Kaya, He destroyed them in His hand. Now let them put away from me their prostitution and their funeral offering for their kings, and I will live among them forever. So medyo, hindi nga talaga maganda yung ginawa ng mga Israelites. Kaya nagalit siya. Pero ganun man ang pangyayari, nag-offer pa rin siya ng hope sa mga tao na kahit hindi nangyari, talikuran nila yung mga kasalanan nila niyan, and I will live with them forever. Sasamahan ko pa rin sila. Son of Man, describe the temple of the people of Israel, to the people of Israel, that they may be ashamed of their sins. Let them consider its perfection. Okay. So, sabi na kay Ezekiel, ikwento mo sa iba ito. Sabihin mo ito sa mga tao para makita nila kung ano yung intention mo, kung paano dapat ang pamumuhay nila. Okay? Yung sabi nga doon sa lesson, yung pag-measure, kasi pag binasa mo yung 42, ganun, parang measurements, talaga hindi maiintindihan. Sabi nga parang, sa atin, walang say-say yun eh. Hindi tayo makaka-relate doon kasi, ano itong measurement ito? Yung hamba, minessure, ganyan ito, ganyan yan, o ganyan ang measure ito, ganyan. Hindi mo maintindihan talaga. Bakit yung mga measurements na? Yun daw yung mga regulasyon. Yun daw yung paraan kung paano sasabihin ng Panginoon, ganito ang inyong magiging buhay. Yun yung parang word picture doon, yun yung illustration doon, yun yung ibig sabihin doon, yun yung meaning. Okay? And if they are ashamed of all they have done, make known to them the design of the temple. Yung design, hindi lang naman yung design. Ang design can mean purpose. Pwedeng purpose yan, ibig sabihin ng design. Okay? So, ibig sabihin, yung ano ba talaga, bakit ba may templo, no? Its arrangement, its exits and entrances, see, parang hindi ka makarelate, bakit pati yun eh, diba? Pero nga, doon sa paraan yun, ituturo ng Panginoon kung ano yung dapat buhay ng mga Israelites. Its whole design and all, its all regulations and laws. Write this down before them so that they may be faithful to its design and follow all its regulations. This is the law of the temple. All the surrounding area on top of the mountain will be most holy. Such is the law of the temple. Ito yung source ng isang napakalaking problema sa kanila. Okay? Now, yung mountain top dito, yung original temple kasi nasa mountain top, sa Zion. Okay, Mount Zion. Okay? Yung templo sa Vision is also, sa Vision is nasa mountain top din. Okay? Now, yung dating original na temple, nasa gitna siya ng syudad. Okay? Ganun naman, katulad ito, yan. Paglabas ng tao, kalye na yan.
Ano ba yung nasa kalye? Di andyan yung mga tindahan dyan. Normal, hindi naman normal, hindi yung everyday life mo nandyan na yan paglabas mo ng templo. Ang iniisip ng mga tao noon, mga Israelites, ang holy lang, yung sa loob lang ng templo. Paglabas mo, hindi ka na huli, okay ka na. Ay, hindi ka huli, okay ka na. Yun ang sinasabi dito. Ito, all the surrounding area on top of the mountain will be holy. Bago ka pa pumasok ng templo, holy ka na dapat. At paglabas mo ng templo, dapat holy ka pa rin. Hindi pa yung holy ka lang pag nasa loob ng simbahan. At paglabas mo ng simbahan, kadalasan kasi, ganun ang nagagawa ng tao.